tumayong nagrereklamo rito. Ako po ang pangunahing may akda ng Universal Healthcare sa mababang kapulungan. September 17, 2017 pa lamang, na-approve na po yan on third and final reading sa Kamara. Dahil sa batas po, ang magpapatupad ng batas ay ang PhilHealth. Importante po na yung kakaunti na nga pong salapi galing sa kaban ng bayan magastos para sa mamamayang Pilipino at hindi po mawala sa korupsyon. Kahapon lang po, inamin po ni Secretary Duque na hindi sapat ang ating pondo para magkaroon ng malawakang implementasyon ng Universal Healthcare. Hindi po yan ang intensyon natin, ang sinulong natin ng batas. Ang intensyon po natin, lahat ng Pilipino makinabang at alam po natin na dahil sa korupsyon, naubos po ang pera ng PhilHealth. Sa pamamaraan po ng pagsasampa laban sa pinakamatataas na opisyalis ng PhilHealth, ang mensahe pong pinapadala natin, itigil nyo na po ang inyong pagnanakaw sa PhilHealth. Panahon na po na hayaan ninyong makinabang ang Pilipino dito sa batas na isinulong natin ang Universal Healthcare. Sino ba ho ang ating sinampahan ng kaso? Sinampahan po natin dito ang presidente, dating presidente ng PhilHealth na si Roy Ferrer. Sinampahan din po natin ang lahat ng naging miyembro ng PhilHealth Board, kasama po si Roberto Alerosa, Celestino Maria de la Serna, Eddie Dorotan, Joan Christine Reynan Liban Lareza, Hilde Hardes C. Dineros, Roberto M. Salvador, Anthony C. Liabzon, Sharin Mercado Grande, Jonathan Mangawang, Laura P. Mangasang, and Perpetual Succor Hospital Cebu. Ano ang kwento rito? Nagkaroon po ng desisyon ang Accreditation Board ng PhilHealth na i-revoke o i-suspend ang accreditation ng Perpetual Succor Hospital sa Cebu dahil napatunayan na nagkaroon ng overstaying patient. Ang ibig sabihin ng overstaying po, pinauuwi na ng doktor, ready to go home, pina-stay pa nila ng mas matagal sa ospital para makakolekta sa PhilHealth. Itong decision po ito ay nakarating sa Court of Appeals at sinang-ayunan po ng Court of Appeals yung penalty ng 3-month suspension. Binaliktad po ito ni Presidente Roy Ferrer at ng kanyang board at ng kanyang board secretary at yung mga legal ng PhilHealth Board. At dahil po dito, nabayaran po ang Perpetual Succor Hospital. Isasampa po namin yung exact halaga dahil hanggang ngayon hindi pa natin alam kung magkano nawala sa gobyerno, pero according to the PhilHealth dashboard, ang average billing po ng Perpetual Succor Hospital ay 35 million a month. So hindi po bababa sa 100 million ang nawala po sa PhilHealth dahil nga po sa desisyon ni Ferrer at ng board na i-revoke o ibalik rin yung penalty of suspension na na-uphold na po ng Court of Appeals. 3 weeks later. Dari, ano po yung mga pwedeng gawin sa hinaing ng mga OFW tungkol sa pagtataas ng PhilHealth premium o contribution? Dahil naman, laki doon ng hinihingi medyo dumadaing ho eh. So, alam niyo po, masasabi ko lang isa. Wala po sa batas na aking sinulong na nagsasabi na dapat ipataw yung ganitong pahirap sa mga OFWs. Totoo po, sinabi dun sa batas na po pwedeng mag-increase ang premiums, pero hindi po natin sinabihan na ang mga OFWs as special segment ay kinakailangan singilin pa ng in advance. Dahil kung ang lahat ng empleyado ay hindi naman sinisingil in advance, walang dahilan para singilin ng mga OFWs in advance. Malawa po, yung issue po ng korupsyon hanggang ngayon, hindi pa po sinasagot ng bagong liderato ng PhilHealth. Huwag po natin kalimutan na kailan lamang sinibak ni Presidente ang lahat ng miyembro ng board. Pero yung tunay na sindikato ko po, yung mga matataas na opisyalis dyan sa PhilHealth, nandyan pa rin po yan at nakakalungkot na ako. Meron po ako dito yung screenshot na magpapakita na yung sindikato, ang depensa nila dyan ay sisihin ako. Anong klase ba naman po yung institution na yan? Gagamitin pa nila yung resources para sisihin yung autor ng batas. Wala po sa batas yan po ay nasa implementing rules and regulations ng PhilHealth at ang namuno po pagsulat ng implementing rules and regulations ay PhilHealth mismo. Hinggan, gusto mo bang makita yung screenshot kung gano'ng kagagaling yung mga taga-PhilHealth na ang kanilang depensa sisihin si Harry Roque? Papakita ko sa'yo. Sige po. Papakita ko, kaya lang, ewan ko kung makikita mo dito sa camera dahil maliit lang siya. No? Pero ibang klase po, I could not believe it no, nung nakita ko nga siya. Ito po, ito po, this is, ito po, ang sinasabi rito ay, ayan, no? Boss, nag-message si Picao. Yan po yung Jojo na tinatawag, no? Jojo de Rosario. Isisi na lang ni Harry Send na lang Potter. siguro, sir. Send na lang. Ayan, no? Babasahin ko. Boss, send na lang. nag-message na si PCEO. Ito, sinabi niya, si Harry Potter sagot lahat. Siya pala author ng law. Harry Potter. Ano ba naman? Anong klaseng ano yan?
Di kayo nag-a-administer ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan at pinasasagot ka kung bakit ka nagpapahirap sa OFW. Ang sagot, sisihin mo yung Harry Roque. Bakit po? Kasi hindi ko po tinitigil yung krusado ko na malinis ang hanay ng PhilHealth dahil hanggang hindi matanggal yung mga gunggong na yan, Yung mafia. talaga pong magkakaroon po ng problema sa pagpapatupad ng aking batas na universal health. Okay. Oh, ayun. Secretary, sana magkaroon pa na ibang 2,000 years later. Wala sa Davao. It's not Pinapalo true. ako. Secretary Mar, your name was mentioned. Siguro katang-isip ito ni Mayor Duterte dahil totoo na may mga natutulungan ng PhilHealth sa Davao City. Bukas alas 8 ng umaga, ibibigay ko sa kanya ang lista ng mga Davaoenyo na natulungan ng PhilHealth at ng gobyerno sa Davao City. Putang enema, putang enema. I do not believe you. You have made so many promises in your term in the government. On lahat, halos wala kayong nag-ibigay sa tao. Puro daldal, puro announcement, puro lahat. No implementation. There is one, it's all corruption. Will you please repeat it? Go ahead, Secretary. Mayor Duterte, I dare you. Kung may mapakita akong tao, pangalan, ospital na talagang natulungan sa Davao City, ikaw ba'y aatras? Kasi ang problema dito, kung hindi pumasok at hindi mo pinaniwalaan ang aktual na facts na datos, ay babaliwalain mo. Ito ang mga katotohanan. So doon tayo sa katotohanan. Huwag nating lukuhin ang ating mga kababayan na walang nangyayari. Ang katotohanan, ang pinakabasihan ng kahit anong pamumuno. Katotohanan Hindi totoo yan. ang basihan ng ating tiwala sa isa't Go isa. ahead, Mayor. Well, this is a nationwide problem. Pati Davao, nililang na nila. The people of the Philippines are listening. Is this guy telling the truth? Tut, 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 tut. So baliktad, ito. Bumaliktad na naman, binago Please na. respond. No, ito na naman, ito yung style ni Mayor Duterte. Kaya wag natin, sa mga kabataan, wag natin tularan ito. Ang importante dito, Mayor Duterte may sasabihin. Tapos, kung palagan siya o pakitaan siya ng facts, aatras, magsasabi na naman ng iba. Ito ang hamon ko. Ito ang hamon ko. Simpleng-simple. Sinabi ko ito, sinabi niya, oo, may mapapakita ako. Aktual, naka-video ng mga tao na natulungan ng PhilHealth sa Davao City. Libo-libo po yan. Sinabi niya, aatras siya. Go ahead, Tingnan natin. Go ahead. Tuto pa rin niya ang sinabi niya. Go ahead. Alam mo, ma'am, nakikinig ang buong Pilipinas sa gobyerno araw-araw. Si Secretary Robas naman hindi nagpapaiwan. Ngayon, kung totoo talaga ang sinasabi mo at naniniwala ang Pilipino sa iyo at dapat ikaw maging presidente, bakit sa uli ka sa rating? Nako. Okay, ganito. We have to move on at some point. Pero because of that, I will have to let Secretary Mar respond, but we need to go on with Senator Grace Poe after. But Secretary, please Simple-simple respond. lang po. Nakikita ng ating mga kababayan ang asal mo, Mayor Duterte, na hindi ka karapat-dapat. Kaya sa Mayo 9, ang mananalo, ang matuwid, ang mananalo, ang disente, ang mananalo, ang karapat-dapat. Si walang iba kundi si Manu. Hindi totoo yan. Sus Mario Josep, All right, let's move on from this. Senator Grace Poe, you have 5 Bola lang yan.